Ay, ano na siya, nakabalot na pala siya nito. Wow, wow. Thank you. Sakit kasi kagasoy na mabalik ko yung past ba? Thank you for watching. Hello hi guys! Welcome back to another vlog. It's my Oliver Gemiker. Hello, parang naman talaga ako. Uy, pero feeling ko talaga no, ako ka guys. Yung buko parang nasa... Parang hindi naman to pwede guro. Parang nasa Africa naman ako nakatira. Black kasi siya, no? Okay lang sana siguro to kapag yung medyo bland. Yung may kulay-kulay, pero itim kasi siya. Pero marami kasi nagsabi sa akin, kahit yung mga parents ko, hindi daw bagay sa akin na mag-blond. Para akong Amerikanong hilaw. Bagay sa akin na black pa rin ang buhok, kulay ng buhok ko kasi daw makita yung beauty of my face. Diba, Andi? Ikaw, Andi, gusto mo pakulay ng buhok? Baka gusto mo lang. Sabihan mo lang ako. Gusto mo? Huy, tingnan ko gusto mo. Hindi ko kasi tinilagyan ng gel wax. Mamaya siguro lagyan ko to pag after ko maligo. Ano ko na to? Pangalawang beses ko na to na wash. No? Halika. Jump here. Do you like my new hairstyle thing? New curly hair? Do you like it? Alam nyo kagas, pag uwi siguro ko ng Pilipinas, ang buhok ko is pa rin siya. Curly. Kasi gusto ko kasi yung achieve. Gusto ko talaga na maiba ba? Like, maiba ang itsura ko. You know kagas, you know what I mean? You know that... Iba na, sorry. Wala yung mga parents ko ngayon kasi pauwi pa lang sila. Galing sila sa Cologne. Friday afternoon silang pumunta doon. Kasi may ginagawa sa condo, di ba? Nakikinig ko ng Hillsong Worship, like... basta, nakikinig ko, like, mag-goosebump ko ba? Kasi every time na makikinig ako ng Hillsong Worship, tapos damang-dama ko yung every words doon. Every songs, every sentences ba? Maadama ko, like, oh my God, hindi ko maintindihan kasi English, ha? Kasi hindi, basta, yung, kung sabi pa, dulot kayo ba ang kasakit, kasarap, alam mo yung super bait ng Panginoon, no? Basta, paano ko lang talaga ba, like, yung ginawa niya sa akin ba, hindi ko na talaga ma-imagine, like, yung posible sa kanya, no? Grabe si God. Maano ko lang talaga ba na God is great all the time, kahit tayo ay bibitaw sa kanya, pero siya, hindi tayo binibitawa, like, andyan siya, naghihintay kung kailan ka babalik para sa kanya, He's willing to accept you, even if you are dirty, even if you are, kung gaano ka ba kung kriminal ka ba, gaano ka ba walang kwentang tao sa mundong ito, pero kapag iyakapin mo siya, no, like, yung maghingi ka ng sorry sa kanya na taintimbang na walang pagkukunwari kasi alam naman yan, no, kung pagkukunwari or nagkukunwari ka lang sa kanya kasi Diyos ko, hindi mo pa sinasabi, alam na niya yan. Diba? So, yung taintimbal na kayo lang dalawa, like, personal mo siyang kinakausap, yung kayo lang talaga. Kasi diba, between you and God lang naman talaga, diba? Hindi yung between you and the people. Kayo naman talaga na Panginoon kasi siya yung makaintindi sa atin. Like, deep na. So, magtapon tayo ng basura ngayon. Weekend lang sa doon sa Cologne. Hindi kami sumama ni Andy kasi nga wala naman kami gagawin doon. Wala lang. Kasi ang ginagawa na doon sa Cologne ay lang sila guys. May nire-repair sila. Yung bagong bili na washing machine nasira. Sabi niya, never ever. Sabi na doon, Dad Egbert. Kasi alam mo sa Dad Egbert palagi yung nagre-repair kapag may masira na gamit. So yun, siya ba na? Double trabaho naman. So tumawag ako sa kanila. Andy, wag kang amoy-amoy ng basura dito kasi basura to, inaamoy mo. Inaamoy niya, wala akong basura dito kasi from isa ko itapon. Basura. Tapos yung basura ko, doon sa kwarto, nilagay ko din dito. Inaamoy niya dito ba? Huwag kang ganyan sa akin din. Sabi, Lisa. So tumawag ko sa kanila, nasa Zigen na sila. So kapag Zigen to here, kapag mag-auto ka, mag-car, it takes 45 minutes. So tumawag ko sa kanila, nalaman ko na nasa Zigen na sila kasi tiningnan ko yung cellphone. Kasi na-connect kasi kami ba. Yung cellphone ni Dad Uwe, Dad Egbert. So tingnan ko rin sa akin yung, alam mo yung location, malaman kung saan sila, malaman din na kung saan ako. It's
not, sabi pa din, Uwe, it's not controlling Oliver, ha? Alam mo yun? Kasi dati, I thought na kinokontrol nila ako kasi nga, bakit nilalagay yung location ko doon? Kasi i-open yung, ano ba, di ba may gano'n sa iPhone? Bakit malaman niya kung saan ako? Sabi ni Uwe, dati hindi ko talaga siya nirealize, hindi ko talaga siya natindihan. Palagi ko sinasabihan, Oliver, i-turn on mo yung location ba para malaman namin. It's not about controlling, it's about you. Kasi daw, baka kung ano mangyari sa'yo, at least alam namin kung saan yung last location mo. Kung saan sabi niya, kung mawala yung cellphone mo, ang mamahal pa naman niya pagbili namin. Di ba, nung birthday ko. Tapos mawala iyan, tapos hindi mo naka-turn on ang location, edi, wala na. Thank you na lang. So at least malaman daw yan. Bakit niliturn on ka guys? Kasi nga, hindi niya alam ang nangyari sa mundong ito, no? Kasi dati si Dad Uwe, nawala niya ng cellphone, iPhone yon. So, buti na lang, dati pa hindi pa ako dumating ng Germany. So, buti na lang daw, naka-turn on yung location. Nalaman nila, di ba, dinakawan siya ng cellphone. So, nalaman niya, ang cellphone ay nandun sa something, dito yun sa Germany. So, ang nangyari, tumawag muna siya sa pulis kasi alam nga naman siya pumunta doon, no, baka daw mayari. So, tumawag sa pulis para ang pulis tutulungan siya. So, sabi ng Uwe, ang cellphone ko, andito sa area na to, andito pa yung location. Ano nga, tapos nung, sabi ng police, hindi ikaw dapat tumasok sa apartment na to, baka may mayroon sa bayo, baka may baril sila, may ano sila, hayaan mo na, kami na ang kukuha sa cellphone mo. So, pumunta ang mga police sa apartment, kung saan yung cellphone nakalocate pa rin. Kasi, di ba, may tinig yan kapag i-turn on yung location, like, tit, ba ganon? So, nilagay ang cellphone sa ano ba, yung, sa aparador. Sa aparador na hindi mo makuha agad. Tinago talaga doon. Kaya ang ginawa ng pulis, sinira ang aparador, tapos yung nagnakaw andun. Tapos, sabi pa na, di ba, yung magnakaw daw, hindi German, ibang lahi. Tapos, di ba, kung ikaw yung nagkuha doon, delikado kasi yung magnanakaw, meron na lang baril. So, ikaw yung, baka may anong mayari sa'yo. Kininto yung Dad Uwe sa akin, kaya ako natakot na, kaya turn on ko yung location, kaya malaman ko kung saan sila, malaman nila kung saan ako. Kung example, pumunta ko ng Ziegen or Marlborough, malaman lang. Pumunta ko ng Mami Rose, sila Harvey, malaman nila, doon ako sa location. So ngayon, tininan ko muna, kasi sabi nila, pauwi na daw sila. So tininan ko ang location, nasa Ziegen na. So dali ako tumawag kay Dad Egbert. Sabi niya, nasa Ziegen na daw sila, so tama. Sabi ko, baka gusto yung bumili ng cake para pagdating ninyo, magkapi-kapi tayo kasi hapon ba, mag-alas 3 na. Alas 3 na talaga. So para pagdating nila, mag-coffee-cocoon kami. Coffee and cake, di ba? Kasi after merienda ba, sabi nila, sige, try namin kung meron pang open na bake shop kasi Sunday, it's very, very close. Close kasi dito sa Sunday, uy. So ngayon, punta tayo sa labas kasi itapon natin to kasi nangangamoy malansang isda. Alam mo yung kasabihan na alam niyo ako kasabihan na malansang isda. Kung alam niyo yung, please comment down below. Sige na ba? I-comment nyo dyan. Sinasabi ko sa inyo, ha? Yung kulot ko. Hi! Andito po tayo sa kwarto. Kasi per. Siksik ko naman po dito. Oy, mabuhok-buhok pa tayo. Ganun talaga ang buhay natin. At ganun talaga din tayo, mabuhok-buhok. Anyway, hindi din sa book yung ipakita natin. O hindi. Meron akong i-unboxing sa inyo galing po from our avid follower. Ha? Kung maka-avid follower naman talaga. Oo, ito po siya ka guys. Ayan. Hindi ko pakita palang address. Sabi niya, so ito lang likod ipakita natin. So, this is from Tita Marilyn from from New Jersey po, USA. Wow, meron naman tayong regalo na binibigay ng ating ang ating mga tita dyan sa USA. Wow. Are you excited also, Andy, to open this? Are you excited? Anyway, natanggap na to ka guys before ako nagpakulot ng buhok. Pero sabi ko, I will open this box na binigay niya sa akin na regalo after na meron na tayong bagong buhok. Okay, so let's start now. From Tita Marilyn. But before I'm going to open this box po, maraming salamat po Tita Marilyn po from New Jersey. Maraming salamat po, laoy. Na natuwa naman ako, na ano ko ba, na natuwa,
maligalig yung puso ko kasi may mga tao na naniniwala sa akin, may tao na nagsusuporta sa akin hanggang ngayon. Simula noon at hanggang ngayon, nandyan sila to watch me, to support me, di ba? Thank you talaga na-enjoy kayo sa mga vlogs na ginagawa ko. Kahit very, very simple lang po ito. Very daily vlogs po talaga. Thank you po talaga from the bottom of my heart. Unboxing. Open na ako. Anong mga laman nito? Wait lang. Maano tayo nito? So, ganun tayo mag-open. Saan din naghintay? Wow! Wow, Andy! Look! Here! Wow! Thank you, kaayo! Hello! Andy, thank you kayo din! sabi. Wait ba para ma-open natin to talaga? Oh, hello! Wait lang ha! Nakita ko talaga to sa inyo, pero hindi nyo masyadong makita, no? Wait lang, ipababa muna natin ang camera. Makita yung cleavage ko. So, yun na. Ay, nakaano na siya, nakabalot na pala siya nito. So, wow! Laoy bag! Niluot ko. Si tita kasi, Tita Marilyn, before niya ako pinadalhan ng box, dapat kasi, nung Christmas to ipapadala niya, pero hindi niya na ipadala. Christmas gift dapat to. Kasi, di ba kapag Christmas, maraming holidays, busy ang mga lahat-lahat ng tao. And after Christmas, mag-New Year naman, so busy ulit. So, napadala niya na lang, may February, tapos pina-express pa niya kagad kasi nga, bakit niya pina-express? Kasi kapag normal delivery lang, para manganganda kasi normal delivery, mas matagal. At kapag i-express, medyo mahal yung bayad mo, but within a week, andyan na. So within a week, andito na to ka, guys. Oo. So, sabi ko, pwede naman, normal na lang. Uy, kasi para hindi ka mag-share magbayad ng mahal. Sabi niya, kailangan mo yan makuha, matanggap before you will go back home to the Philippines. Kasi daw, baka magamit daw ang backpack. Kasi sabi niya kasi, Oliver, ano talaga ang gusto mo? Kasi ayoko magbigay sa iyo na baka hindi mo magustuhan ba? Baka magbigay lang ako na hindi mo pala type, baka hindi mo magamit, so sayang lang ako. So, gusto ko na magbigay ako sa iyo na magustuhan mo para makita ko na ginagamit mo dyan. So, sabi ko, nahiya man talaga ako. Mahiya talaga. Pag may magsay sa akin, guys, anong gusto mo, Oliver? Sabihin mo lang. Super, ako yung taon na mahiya. Sabihin ko na lang ako, anong gusto mo ibigay? Yun na lang. I don't want to, yung mag-demand na, yan ang gusto ko. Uy, ginoo ko, baka sabihin lang, si Oliver talaga, tinitesting ko lang to, pero nag-offer talaga ng gusto. Nag-demand. I don't want like that, no? Sure. Magka-English, Oliver. So sabi ko, sige tita, kung nagmilit ka talaga, I want that. I want Chanel. Tita, I want Hermes. Joke lang. Sabi ko, tita, sige, kasi namimilit ka, kasi, kasi ako, naghinap-hanap ko sa internet ba na magbili ako ng bagong backpack. So, sabi niya, para hindi na ako makagasto, so para hindi na ako magbili ng bagong backpack, para dalhin ko sa Pilipinas, yun ang, di ba, yung personal items dito ilagay sa bag. So, sabi niya, ako na lang, yan, Oliver, ako na lang magbigay sa'yo. So, siya, bumili ka, guys. So, nakasave ako ng money, you know? Thank you, Tita Marilyn po. Oy! Ang tatak, Adidas. Ito. Try muna natin. Pero may mga laman to, kasi sabi niya, may mga laman-laman daw yan. So, we'll try this. Uy! My God! Kapatid ni Dora, si Diego, oh. Kapatid ba yun? Hello! Pwede natin explore the Philippines. Hala, bagay sa akin, guys, no? Bagay sa akin ba? O, tingnan nyo, likod. Diba? Bagay to, at saka, ano talaga, yung laman na yung iPad at saka yung, iPad at saka laptop ko malagay talaga dito. Kasi dalhin ko man yun, no? So, sabi niya, Oliver, buksan mo yan. Meron niyang mga laman. Yan, sabi ko sa inyo. Ito po ay, sabi niya ito, yung chocolate. Sabi niya yung chocolate na kape. Ano ba yun? Wait lang ha. Chocolate na kape. Hot cocoa. Hot cocoa mix. Ayan. Sabi nito, empty delicious cocoa into mug. Add hot water or milk.
1 cup for richer taste, add milk. Tapos stir, sip, savor, you deserve it. Oh, I deserve it. Sinabi dito ha, you deserve it. Oh, thank you. Siya na mismo nagsabi. Sabi niya, Oliver, gusto ko nga ipadala yan para matry mo. Grabe yung Tita Marilyn. Uy, sabi niya, Oliver, Tita Marilyn, sabihin mo, sabihin ng apelido ko ha. Yung apelido ni Tita Marilyn, yayamanin. Mga mayayaman sa Pilipinas, apelido niya. Nasa top 10. Yung apelido ni Tita Marilyn, nasa top 10 na billionaires or mga richer in the Philippines, no? Sabi niya, hindi ko na sabihin daw, baka daw, maano siya. Dito po yung address, puntahan natin yan, oh. Baka makapunta tayo ng Amerika. Sabi niya, Oliver, kung makapunta ka ng Amerika ha, sabihan mo ako, dito ka matulog sa bahay. Para makatipid ka ng hotel. Matutulugan. Siya talaga nag-offer. Grabe naman talaga sila. At meron pang laman ito. Silica gel. Don't throw away, do not eat. Diba? Alam niyo po kung bakit merong silica gel ito. Diba kapag bibili ka ng mga bagong sapatos, meron ito nilalagay. Or baka may bagong may in-order kayo, nilalagay ito. Kasi ano pala to, no? Yung para hindi masira yung ito. Lalo na kasi i-deliver siya, diba? I-deliver naman talaga normally. Hindi naman to siya, pick up mo lang. Deliver, tapos ilang days pa dyan sa sakyan. Kaya nilagay ito para hindi masira. Tapos may nakita ko nito guys ba, siya, tutorial, yung diba, loob nito, diba, para siyang gel talaga. Pero inahalo-halo nila, tapos may ginagawa sila nga, pang, nilagay nila sa bahay kasi magpaano daw ng amoy. Pangpawala ng amoy daw ba? Hanapin ko kaya yun ulit. Napadaan lang kasi yun sa newsfeed ko. Dumaan lang din siya. Latita, meron pa dito na, backpack. Original base backpack. Dito pa yung price, tita. Oy! Dito pa yung price, Gusto pakita ko siya. Maganda to kasi para ilagay dito yung tubig. Parang estudyante dito. Yung estudyante, diba, ilagay ng tubig dito, bottled water. Dito naman yung payong. Estudyante. Tita, uy, hindi na talaga ako bibili ng bago ba? Ng bag. Sabi ko talaga sa'yo. Sabi pa niya, Oliver, meron ako binibigay sa'yo na noodles. Ayan. Mga noodles daw. Jin ramen. Mild daw to. Sabi niya, meron ng Korean store doon sa kanya. Malapit sa New Jersey. Tapos, ang endorser na dito ay yung sa BTS. Sino yung sasabi na sa group of BTS na endorser? Si ano ba yung sa BTS? Nakita daw niya to doon kasi na-idolize niya yung BTS. Kaya binili niya rin ito. Kaya hanggang nagustuhan niya. Yan, 2, 3, 4. Apat pa. Sabi ko talaga sa inyo. Sabi niya, gusto ko talaga dahil Oliver para matry mo kasi alam ko hindi mo yan na-try. Sabi naman guys sa akin. Tsaka daw, meron pa siyang lotion. Olay. Oy, nagbigay pa talaga siya ng Olay. Alam mo na talaga hindi ako nag-lotion ha. Olay Complete. Diba? Jelly Facial Moisturizer with sunscreen. Thank you po. Kasi paano siya SPF 40. Pwede itong dalhin sa Pilipinas. Wait, init. Tapos dito, di pa summer na. Thank you. Hindi na ako bibili ng SPF 40. Kasi SPF 40 na binibili ko sa Germany. Yung brand, basta lang, bibili lang ako. At saka, meron pa siyang papel na nakalagay ito. Livir. Ayan kalagay. So, buksan natin ang papel. Baka may nakasulat dito. Thank you for coming. Ayan, gusto ko talaga na mga ganito. Baka kasi magbabasa ako. Para ako si Ma'am Charo. Dear Oli. Diba? Kala mo naman. Dear Ma'am Charo. Ayan kalagay ito. Dear Oli. Hope everything is well now. Just a token gift for you. Hope this will make your... hindi ko masyadong mabasa yung sulat ko. Wait lang ha. Hope this will make your travel easy and comfy as you requested. Hindi ko masyadong mabasa. Sinulat niya, Parang pang doktor sa Pilipinas ba, hindi mo masyadong mabasa yung may resita. So,
Safe travel and regards to your families as well. As well as your adopted parents. Busco 1 and Busco 2. Bus number 1, Busco number 2. Happy trip and be strong. Strong ako. Strong ako. Strong ako. Strong ako. Strong ako. Ano pa to? A lot of people love you. Oh, thank you. Thank you. God bless. Love, Tita Marilyn. Tita, oh. Bakit ganito yung sulat niya? Kasi nurse po siya. Baka siya yung nabibigay din ng resita sa USA. Di ba sa atin sa Pilipinas, magbigay ng resita? Hindi mo makabasa lang yung punta ka ng drugstore. Alaman nila kung ano yung niresita. Guys, thank you so much. And Tita Marilyn and Tito, ano yung asawa niya. Thank you so much po sa pagmamahal at saka suporta na binibigay niyo po sa akin. Laoy, I'm deeply happy? Ano ba tama? Joyful? Happy yung heart ko this time. And thank you po na andyan pa rin kayo nanonood. Okay. Thank you kayo ba? Uy. Thank you man itong bag na to. Uy, ito talaga ba? Hindi na ako magbili ng bago. Dito panglagay talaga siya ng laptop dito kasi may malit na Sabi pa niya, Oliver, nasa iyo lang yan. Yan ang gagamitin mo to the Philippines kung mauwi ka. Huwag kayong ganyan, tita. Binigay mo sa akin, hindi gagamitin. May ipakita naman ako sa inyo. I-unboxing ko to. And this one, gift po ito sa sarili ko. Natandaan nyo po, nung Christmas, hindi ako nagbili ng regalo sa sarili ko. Normally kasi every Christmas, panata ko na yun na bibili ako ng regalo for myself. Kasi parang yun yung, yung reward ko sa sarili for about 12 months sa isang taon, di ba? Na nagtatrabaho tayo, doing this, doing that. Like, kapag trabaho, mas stress tayo. Normal yung stress sa work kasi kasama na yan din sa buhay. Magkaproblema tayo. Kasama rin sa buhay natin kasi hindi naman perfect yung buhay natin. Kasama po talaga yung lahat. So, December, rewards ko sarili ko kasi sabi ko, uy, rewards ko to. And in December, daming sale, di ba? Pero last December, hindi ako bumili ng regalo for myself. Yun. Nung dumating ako sa Germany, parang ako bumibili pero last year hindi. Kasi nga po, di ba, nagpabalik-bayan box ako. So, malaki ang gastos ko nung balik-bayan box ko. So, sabi ko, instead na bibilin ko sarili ko, sabi ko, hindi ko pa naman kailangan. Sa balikbayan box ko na lang ilagay sa mga boxes na for my family. Yung nilagay ko na balikbayan box doon, wala ako kahit isa noon. Lahat po iyon for my family. Kasi nga po, nagbabalikbayan box pa ako, tapos ako lang pala magtanggap doon. Ako lang pala gagamit. Hindi. Sa kanila po yung lahat. And then hopefully, na pagdating ko ng Pilipinas, andun na yung balikbayan box para ako na din mag-open. Kasi kapag hindi sila ang mag-open, baka mag-away lang at saka, oh, akin na yan, mine na yan. Kasi hindi ko nalagyan yun ng name, kung sino yun, sino bigyan ko nito. So, I hope na pagdating ko doon, dumating na din yun para walang mag-away. Ako na din mag-open. Mag-isa ako sa kwarto, sirado ko yung room, para ako na, ganito. Kasi alam ko kung sino yun, sino bigyan ko noon. Sabi ng parents ko, Oliver, normally, bumibili ka ng sarili mo kapag December. Kasi lang mga parents ko, bibili din sila sa December nila kasi rewards din yung sarili nila. So, naano ko sa kanila. Sabi ko, hindi. Kasi, I need to buy my flight ticket to the Philippines. So, hotel ko pa. At saka, itong balik-balik box na doon talaga ako. Grabe. Kung mapanood to ni Harvey, nanood naman yan palagi sa vlog ko, makarelate yan sa akin. Last year. Makarelate yan sa akin kasi nga din, siya din, hindi din siya nakabili ng sarili niya. Kasi nagpadala, di ba? Same kami. And then, kayo po kagay sa mga nasa abroad ngayon, nagpadala ng balikbayan box. Di ba? Super no, hindi kayo makabili ng sarili, para sarili nyo. Kasi mas inuuna natin ang pamilya. Pero guys, ayahin nyo pa rin ang sarili ninyo bago ang pamilya nyo. So, noon, kasi inauna ko na yung sarili ko before. So, this time, pamilya ko naman, which is last December. So, ngayon, kasi tapos na po ang 2024, 2025, bumili naman ako ng for myself, no? Ganito. Para po ka ng para may bagong, sapatos pag uwi ng Pilipinas. Oo. Kasi ko, kailangan talaga pag uwi ko Pilipinas may bagong shoes. Yun na lang yung bago ko sa lahat. Bago ko sa lahat. Kahit yung mukha ko, very, very old na.
Pwede pa man tuol din mukha ko. Uy, grabe ka naman, Oliver, sa mukha mo. So, ito yung very trending ngayon. Very trending na sapatos. Ang New Balance. Wow, wow, wow. Thank you. Thank you kaayo, Lord. This is all because of you. Hindi naman to galing sa akin. Galing to sa Panginoon. Lahat pong nang meron ako makita ninyo. Hindi yung sa akin na. Sa Panginoon po to. Pinapahiram lang ba? Oo, pinapahiram. So, ito. Sabi ko ka Dad Ovi ba? Dad Ovi, gusto ko bumili ng sapatos ba? Alam mo anong sagot niya? Wala, Oliver, adik ka talaga sa sapatos, Dong. Damit mo nang nabili dyan. Meron ka na doon. Hindi mo masyadong nagamit yung iba nga. Tapos ngayon, bili ka naman ng bago. Ano ko, napansin ko talaga, ano ka sa sapatos? Adik. Simulat bata ako, hindi ako nakasapatos. Elementary ako ka, guys, hindi ako nakasapatos. Diba dapat mag-aral ka, magsapatos ka. Pero ako, nagchinilas ako. Alam mo yung chinilas yung sa dito, na chinas dito. Ano siya, ano yung sira na, yung butas na, pero ginagamit ko pa rin going to school. Walang-wala kasi ako. So, nagkasapatos-sapatos ako guys ng high school kasi po, kailangan mo na magsapatos ng high school, it's because hindi ka makapasok sa school. Kasi parang doon ka na mag-start na maging formal na, like, alagaan mo na yung sarili mo. Elementary, okay lang mag-chinilas ka, kahit butas pa yun, wala lang. Tapos, yung sa chinilas ko, yung dito, yung hawakan niya dito, ano yun, sira na yun, pero nilagyan ko yun ng PC ba? Para lang talaga magamit ko. Kasi ganun kami kahirap dati ka guys. So, sabi ko ba, nung elementary nagsabi ko, kailan kaya ako makabili ng sapatos? No? Like, kailan ako makasuot ng magandang sapatos? Like, comfortable ako. Tapos, nung high school naman ako, nakabili ako ng sapatos doon sa ukay-ukay na tag 50 pesos. Minsan ano ko, pwede 30 pesos na lang kasi 30 pesos na yung pera ko dito ba? Kasi kailangan ng sapatos kasi hindi mapirmahan yung clearance natin kapag hindi ka magsapatos. Hindi ka mag-uniform, hindi ka magsapatos, hindi mapirmahan ang clearance mo, hindi ka makapag-exam. Kasi wala talaga akong mabiling sapatos, wala din talaga. Kapag ting clearance na, tigpirma na yung teacher namin, mahiram ako ng sapatos ko. Pwede mahiram ng sapatos dyan. Pang pirma lang talaga, pang clearance, yun, ang gawa ko ka guys. Pero isinauli ko agad kasi nga, pang clearance lang ba, para mapirmahan lang talaga ang clearance ko guys. Ganon kahirap. Tsaka yung locks ko, di ba? Uniform, yung locks ko dito, yung brown man ng sa amin. Gisi pa yung bilahan. Ano yung bilahan ka, guys? Dito ba sa harap, gisi pa yun. Tapos tinatahi-tahi. Tapos ano, gisi na naman. Sabi ko talaga, grabe kahirap mo. Grabe yung buhay ko dati, guys. Tapos high school ako, first year. Yun dun kasi yung time na namatay yung papa ko. First year high school ako. Tapos na-honor ako dati, guys. First year, na-honor ako. Second year, honor ako. Pero, kasi namatay yung papa ko sa first year ko, yun yung pang last, ano ko na yun, yung last grading na ba? Para pang second year na ako. So, pag second year na, honor pa ako. Yung third year, wala na. Kasi nga, sabi ko, for what? Para mag-aral ako. Alam mo, dumating yung time na, para saan pa tong pag-aral ko eh? Wala naman. Parang feeling ko walang pag-asa ba, pero ang hirap ang buhay. Parang hindi ito parang dito na lang talaga ako, yun yung sabi ko. And then, diba, dahil sa sapatos nun, dumating natin sa kwento ko. And then, nung third year ako, kailangan talaga mas sapatos pa. Fourth year, alam mo yung sapatos ko guys. Alam mo yung dito, yung sapatos, diba, yung, ano yung sapatos yung black? Dito siya, ano pa siya, sira. So, lagyan ng rugby para minsan nga glue kasi wala ng rugby kasi mas mahal ang rugby. Glue, isang ano lang, para siyang ganon talaga, magpakak lagi pag lakad-lakad ka guys. Kaya ginagawa ko dati, pupunta ako ng school. Kapag nasa school na ako, doon ako magsuot ng sapatos. Kapag nasa school. Tapos kapag uuwi naman ako sa bahay, hinubad ko yung sapatos ko, tapos magchinelas na ako para yung sapatos ay hindi siya masira. Oo, hindi siya masira kasi nga pang ano yun pang high school. At saka pang ano ba, para makapasok sa school. Kasi kung wala, maka-fines man. Wala ka sapatos, 5 pesos. Kung wala ka uniform, 5 pesos. Wala kang ID, 5 pesos. Sabi ko, huy, ang fine. Dapat bayaran mo talaga yung fines kasi kung hindi mo bayaran, di ka mapirma sa clearance. Tapos, ang ginagawa ko, pag dinadala ko yung sapatos, magdala ako ng plastic cellophane, lagay ko sapatos doon. Tapos kinagento ko sa kanya na walang-wala kasi ako dati yung hindi ko ma-afford ang sapatos before na parang ano ko na lang yun, ito ba, yung for my baby self, for my teenage self na
ngayon na lang na maka-afford na ako, ginaano ko na lang yung sarili ko ngayon. Binibilhan ko na ng magandang damit, sapatos ang sarili ko ngayon. Kasi dati wala talaga, hindi ka na ako maka-afford ka guys. So ngayon kasi medyo okay na, maka-afford ako. So parang ano ko na, i-enjoy ko yung sarili ko na, oh, why not, diba? Kasi dati wala, tapos ngayon pwede na, o bakit di ka bibili, diba? So, ano ako ba na, uy, sabi ko talaga ba, grabe ka maayo Ginoo ka guys, no? Like, grabe kabait si Lord, no? Grabe kabait ba na dati walang-wala, binubuli kami, like, salot kami kasi wala kaming parents, inaaway kami kasi wala din magtatanggol sa amin, kaya mabilis lang sa kanila na awayan kami kasi wala magtatanggol, at saka hindi rin kaya namin ipagtanggol ang sarili namin kasi nga kapag pagtanggol namin, maging masama kami, maging masama ako. So, ano lang ako dun, yung, alam mo yung kid, I swallowed my pride. Ano sabi ng mga tao, I really don't care na, yes, normal yung masaktan ka, normal, kasi tao lang din tayo, di ba? Andun yung sakit, hirap, pait ka guys. Pero, sabi ko, pinipray ko naman talaga every night, no, na kapag gabi talaga guys, na titingin ako titingin ako sa langit ba na, di ba? Kapag gabi sa atin, makita mo mga stars, di ba? Na, lalo na kapag may falling stars. Sorry nag-inaway naman ako dito eh. Dati, di ba may falling stars, tapos nakatulala lang ako sa langit, tapos may agad na falling stars. Pray agad ako. Yung, hindi ko isasabihin sa bunga ako na pusot isipan ko lang na, alam mo yung palagi ko pinipray, guys, sabi ko, Lord, tulungan mo lang ako para makaalis ako sa kahirapan na to, para makatulong ko sa kapatid ko. So Lord, sabi ko nga, Lord, hindi ko sila matulungan kung ganito din ako, so kailangan tulungan ko yung sarili ko para mas makatulong ko sa kanila. So yun, hindi naman agad-agad ibigay sa'yo yan, di ba? Hindi agad guys, walang magic, walang isang blick lang andyan na. So, madami pang struggle, sabi ko, kinuha ko, tapos gabi-gabi yan ka guys, gabi-gabi yan, matitingin ako sa langit na katulala lang ako na umiiyak. Tapos, pag umiiyak na ako, tapos may dumaan na mga cousins ko, agad kasi ayoko rin makita ba na, nahiya man ako, no? Grabe ka guys, yung struggle ng buhay ko. Masabi nyo talaga na, grabe liver no, nakayanan mo kasi yung iba pa yun, failed, nag-stop na yun, ayaw na nila. I mean, pero ako nga tuloy-tuloy lang. So, di ba dahil sapatos to, iyak na ako. Sakit kasi guys, yun na mabalik ko yung past ba na sabi ko, bakit may mga taong ganun, no? Like, yung kung meron pang mahirap na tao, pinahirapan pa nila, nilalait, which ako yun. Sabi ko ba, bakit ganun sila, no? Na, hindi nila alam ba na, yung Panginoon tumitingin sa atin, hindi nila alam ba na, mayroong posible sa Panginoon. Kahit sabihin natin, imposible, pero sa Kanya, posible yun. So, naniwala ko dati guys, dati, prayerful ako. Sa Pilipinas ako, prayerful, palagi kong nagsisimba. Alam mo yung guys. So, itatry na po natin. Let's try it on. Hindi po pati mag-iyakan dito. Sorry nakaiyak ko kagay dahil sa sapatos na to. Ay. Kasi, kaya nung sinabi ko Dad over, naintindihan niya, sabi niya, sabi ni Dad over, gawin mo lang yung kung ano nakapasaya sa'yo at saka yung inner child mo na wala-wala ka, tapos ngayon ma-afford mo, gawin mo. Oh, excited ako. Excited naman ako nito mga guys. Ha? Hindi lang muna ako itatry lang naman to. Hindi ako nag-medyas. Pero mag-medyas tayo ha. Kapag magsapatos tayo, mag-medyas tayo kasi nako, maamoy talaga ang ating kapaanahan. Wala, uy, ang ganda naman ito ka guys. Uy. Para siya pang sport bat, pang lakad talaga siya. Pwede din. Wala, uy. Hala, uy! Thank you, Lord. Thank you kayo so much, Lord. Oo.
Bless the Lord, oh my soul. Yan o. Lo! Ganda nito, Andy, oy. Nakakano siya, may, ito, ganito, 1 inch. So, mas maging matangkad ako konti. Yan o. Yan o. Uy! Ganda, oy! Hala, oy! Thank you, Lord. Na-upward natin to, Lord. Yan ka, guys. Yan. Hoy, Lord, thank you. Na-amaze. Na-amaze ako sa kabaitan ng Panginoon, no? Sa atin, sa buhay natin, no? Walang imposible talaga kay Lord. Kaya ka, guys, keep the faith and honor everything to God. Ano man meron tayo ngayon, problema man yan, or mga happiness, honor to God pa rin. Kahit problema yan, alam mo niya ba, problema is a blessing. Struggle is a blessing also. So kung ano mang binigay ng Panginoon sa inyo ngayon, na mga blessings, i-honor sa Kanya. Sabihin na, sa Kanya to lahat. Kasi wala naman tayong, nito, guys, pinahiran to sa atin lahat. Di wala kayo sa akin, sasabi ko sa inyo, ha?